Ito yung oras na September 2 ng umaga. 5:30. Nakapagbibideo pa kami dyan. Kasi hindi pa naman po masyadong mataas yung tubig. Kaya nakakukuhanan pa po namin yung mga kaganapan sa umagang yan. Hindi pa po masyadong kalakasan yung tubig dyan. Medyo umaangat-angat lang po ng konti. Tuloy-tuloy pa rin po yung ulan at lakas ng hangin po. At sumasobra pa po yung lakas ng ulan dyan. Kaya medyo hindi po kami panatag. Pero dahil may nagsasabi po sa amin na hindi naman po daw lalaki, hindi tataas. Kaya relax muna po namin yung mga sarili namin. Inaantabayanan po namin kung tataas o lalaki ba. Kaya ayan, yung mga wala pang isang oras, mga 6:00 ng umaga po yan, 6:30 yata, tumaas na ng ganyan hanggang sa may kubo na inuupuan namin. Kaya naalarma po yung mga tao, naglabasan, tinignan kung hanggang saan ba yung aabuti ng tubig. Medyo nag-iimpa-impake na rin po yung iba, pero hindi po ganun sila na mag-impake kasi medyo bumababa po minsan yung tubig. Nag po sila hindi po sila nangamba na tataas ng sobra yung tubig. Kaya kami pare-parehas, hindi kami nangamba na tataas ng ganun kalaki yung tubig. Panatag kami na hanggang dyan lang yung tubig. Pero nung pumapasok na po sa loob namin yung tubig, doon na po kami na alarma. Yan, nakukuhanan ko pa po yan ng paunti. Kasi dahil yung anak ko, yung papa ko, yung asawa ko po yung nag-aasikaso ng ibang mga gamit diyan para ipasok yung iba sa taas. Ngayon, nung medyo malaki-laki na po yung tubig, umangat na po, diyan na po ako na alarma. Hanggang sa hindi ko na po nakuhanan yung ibang parte sa bahay namin na lumalaki yung tubig kasi doon na po kami nagsako-sako, nagbaldi-baldi kung kailang nandun na po sa loob ng bahay namin yung tubig. Hindi ko na po alam kung ano po yung uunahin ko, kung ano yung gagawin ko. Kaya ayan po, yan, dyan, hanggang dyan po talaga yung tubig. Inabot po talaga yung mga karamihan ng bahay sa baba. Yan po nung humupa na, nag-utay-utay na po sila. Yung mga taga-taas na magligpit, isabay yung putik sa pagbaba ng tubig. Kami pong mga taga-baba, hindi pa po namin magawang maglinis kasi po puno pa po ng tubig yung bahay namin. Ayan, nakikita niyo po, sobrang taas pa po. Sila pa lang po yung nakakapaglinis kasi bandang taas po sila. Ngayon, yan, tumaas po muna ulit ako para alamin kung bababa ba talaga yung tubig. Kasi nga po, napakataas pa. Nakikita nyo naman po, ayan po yung bahay namin, yung may JJJ na yan, mataas pa po talaga yung tubig yan. Hindi pa po kami makapasok sa loob ng bahay, hindi pa po namin malinisan. Kaya pabalik-balik po ako, hindi ko po alam kung ano na po yung gagawin ko. Punta po ako sa dulo para alamin kung hanggang saan pa talaga yung tubig. Pero talaga pong napakataas pa. Ayan po, nakikita nyo naman po yung ibang kabahayan na medyo kalahati pa po yung tubig sa bahay nila. Medyo matagal pong humupa yung tubig dyan sa baba, sa may amin banda. Nagpahinga po muna ako, naupo saglit, nag-isip, nagmuni-muni. Hindi alam kung ano ba yung mangyayari sa susunod na mga araw, kung ano nga ba yung gagawin namin dun sa loob ng bahay namin, mga putikang damit, mga gamit na sira. Iyon na po kagad yung iniisip ko. Kaya sabi ko, paulit-ulit na lang pong nangyayari sa amin yung ganyang sitwasyon. Hindi lang po isang beses, 2, 3 nangyari yan. Paulit-ulit po talaga. Pero pinipilit naming makakuha ng housing, pero talaga pong wala. Ayan, ngayon po, nakababa na po kami kasi medyo hupa na po yung tubig sa amin. Nakita na po namin kung anong sitwasyon ng loob ng bahay namin. Ayan, sira-sira na po yung mga gamit, Durabox, vanity, yung iba pong mga papel, sira po talaga, hindi na mapakinabangan. Sira-sirang mga papag.
putikan, ng mga, ewan, hindi ko na po alam kung ano po yung uunahin ko dyan talaga. Napakahirap talaga, matutulala ka na laang po pagpasok mo sa loob ng bahay kasi hindi mo alam kung anong uunahin mo. Sa kapal ng putik, sira-sirang mga damit, gamit na kalat-kalat, hahanapin mo pa po yung iba mong gamit kung may mapapakinabangan ka pa o wala na. Pero at least kahit papano may nakuha pa po kami mga damit namin na labhan, mga gamit na pwede pang gamitin. Talaga pong hinugasan namin yun. Pinulot ko po talaga isa-isa, nilinisan ko po, tinanggalan ko ng putik. Ayan, nagtanghalian po muna sila para kahit papano may lakas kami kasi sobrang basang-basa kami sa maghapon, napakalamig po. Kaya kailangan po namin ng lakas, ng energy para ipagpatuloy po namin yung paglilinis ng bahay namin na kahit papano may nakikita na akong liwanag, wala nang putik yung bandang kwarto namin at saka salas. Inilabas po lahat namin ng putikang gamit. Nakikita nyo naman po yung mga putik na talagang inilabas po muna namin yan bago kami magtanggal ng putik sa loob ng bahay. Kasi hindi po namin malilinis yan kapag hindi po namin inalas yung mga gamit. Katulad yan, ayan, sinalampak lang po namin yan dyan sa labas lahat. Ayan, lahat. Nilabas po namin para yung loob ng bahay namin malinis. Saka ko po inasikaso itong mga kaldero. Yan, yung alkansya ko, nahagilap ko pa. Hinagilap ko po talaga yan, puro putik. Yan, kahit pa paano po, nakapaghaw-haw na po kami ng mga damit. Yung iba pong gamit, nahugasan ko na. Nagtatanggal na lang po kami ng kapal na putik dyan para kahit pa paano may maayos na daanan. Nakapaglalaban na rin po. Maghapon po akong naglaba hanggang alas 12 ng gabi para yung mga anak ko may maisuot po kahit papano kasi sobrang lamig po talaga at araw-araw pa pong naulan ng mga oras na yan. Kaya hindi po pwedeng hindi ako maglaba ng mga isusuot ng mga anak ko. Kahit putikan, pinulot ko po. Kahit araw-araw pong umuulan, talagang pinilit ko pong tapusin lahat ng pwede kong gawin, lahat ng pwede kong puluting gamit, pinulot ko para kahit papano meron kaming mapag-umpisahan. Sa tindahan ko nga po, yung iba po hinugasan ko na lang para kahit papano may maitinda pa ako. May mga nagbibigay po ng tulong sa amin. Hindi po kami pinabayaan ng aming Barangay Plaza Aldea. Talaga pong ibinigay po nila lahat ng suporta sa amin, lahat ng tulong na pwede nilang maibigay. Ibinigay po nila mula sa pagkain, damit, banig, maikukumot, lahat po, pati po ang mga na-wash outan paggawa ng bahay binigay din po nila. Kaya napaka-blessing po, napaka-swerte po namin, napakagaling ni God. Siya yung nagbigay ng way para hindi namin maranasan, hindi namin maramdaman na nag-iisa kami. Ang dami pong sumusuporta sa amin, ang dami pong nagbibigay ng tulong. Kaya nung time na yun, hindi po kami nalungkot. Bagkus, naging masaya pa kami kasi alam niyo kung bakit. Kahit sa maliliit na tao, maliliit na mga nakakataas-taas, nagbibigay po talaga sila ng tulong sa amin. Kahit napakasimple, malaking ipinagpapasalamat po namin yun. Hindi po kami pinabayaan ng tao na mahirapan. Magaan po naming nadala lahat ng problema na dumating sa amin. Kasi napakabuti ni God. Siya yung nagbigay ng paraan para hindi namin maranasan yung hirap na naranasan namin noong panahon ng mga bagyong pinagdaanan namin na halos wala kaming makain. Naranasan namin yung gutom maghapon, walang matulugan. Bumalik kami sa bahay namin na putikan. Ayan, house repair, nakagawa na po yung pinsan namin. Paunti-unti po, natatapos niya na po yan. Mga blessing araw-araw na nagbibigay sa amin, napakadami po. Napakadaming tulong. Yung mga bata, nakikita niyo pa po yung ngiti nila. Kasi nararamdaman nila na hindi sila nag-iisa, na may mga handang tumulong para sa kanila. May mga doktor din po na tumulong sa amin para ma-check up yung mga batang may mga sakit na ubot sipunlag na nagbigay din po sila ng libreng gamot. Ayan. May mga tsinelas, gamit sa eskwelahan na na-wash out, may banig po,
na nagbigay, tsinelas na mga plato, baso, lahat po yan ibinigay sa amin. Yan po ang aming nakuha. Siguro po makakain namin yan ng 1 linggo. Thank you sa lahat-lahat po ng tumulong sa amin. Maraming salamat po. God bless you all. Konti na lang matatapos na sila. Tapos sila court naman yung pinapala. Tinatanggalan na nila ng lupa. Bandami yung tatanggalan nyo. Labos yung ilog Sana all. Labos yung ilog. Sino ba yon? Naghihiluran pa ba? Ay, bukin mo mabantot. Kiss tayo. Sisilin. Kiss tayo. Kiss. Kiss. Sakit na ng tao ako, kumikilo. Nalalata na ako. Dami labay na nila sila eh. Dalawa pa pasyente ko. Babad-babad ka Ano? Ate sana bakit labang yun ang ang kutsi natin, hindi na natuyo. Ano, mag-fight tayo na, hindi mo na sa lamig. Basa pa rin nung inano ko. Alalaban mo, Rhea. Alalaban mo. Weh, bahala ka, mag-isa ka. Pinalabas sa akin yung banig sabay binawi. Napakarap labas. Napakalaka ng parko. Palo-palo May dapat. ka- Nakita niyo ba yung sabon ko dyan? Smooth. Dahil parang nasa tagiliran mo. Toto. Baliktad pa.